Ayan, so nagpahinga tayo ng isang Lord's Day. Ah, Papatuloy po tayo. Babalik muli tayo sa ating pong serye na pinag-aaralan sa ating pong Bible class. At ito po yung ating confession, the 1689 London Baptist Confession of Faith. Nasa chapter 3 na po tayo. But this time, this is part 6 of our discussion of God's decree. Part 6 na po tayo. Reviewin lang natin ng konti, ng mabilisan yung ating pong mga pinag-aralan nung nakaraang Lord's Day bago tayo nagpahinga. So, yan. Nandito po tayo sa nature of God's decree. Discuss na po natin yan. Pangalawa, tinalakay din natin, God's decrees did not include foresight. Ibig sabihin, hindi po sinilip ng Diyos ang future. Tapos nakita niya ang mga magagandang response ng mga tao sa ebanghelyo sa panahon na yon at sila yung kanyang pinili para maligtas. So hindi po yan ang ibig sabihin na ng pagtatalagaan ng Diyos, kundi ang Diyos ang nagtalagaan ng bagay, lahat ng bagay na nangyayari. Mula sa simula hanggang sa katapusan ay alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sapagkat siya ang nagtakda ng lahat ng iyon. Kaya sila nangyayari kasi itinakda ng Diyos. Yun po ang pinaka basic understanding natin dyan. Pangatlo, so dito po tayo ngayon sa bahagi na ito ng ating chapter 3. God's decrees included election and reprobation. So hinati po natin ito sa dalawa. So natalakay po natin nung nakaraan yung election. So we discussed about the nature of election. And under this, meron tayong 4 na sinuri. Ayan, Election is an active decree. So ibig sabihin, ang Diyos ay sovereignly involved, sa ginawa niyang pagpili sa lahat ng mga maliligtas. So ang Diyos ang nag-decide. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari. At sila ang kanyang mga pinili. Election is unto eternal life, of course. Kaya pumili ang Diyos para sila ay maligtas. Election is through Jesus Christ. Ang pagpili ng Panginoon ay mayroong batayan. At ang batayan ng kanyang pagpili ay ang kanyang bugtong na anak. Na siya ring manunubos ng lahat ng mga iniligtas ng Diyos. And lastly, election is unto the praise of God's grace. Ang pagpili ng Diyos tungo sa kaligtasan ay biyaya. So, ibig sabihin, hindi po ito karapatan ng sino mang makasalanan at wala pong pwedeng magsabi na ako ay qualified, because it is merely by God's grace. Ibig sabihin, ito ay bunga ng malawak at malalim na kahabagan ng Diyos sa mga makasalanan patungo sa kapahamakan. Kaya meron siyang pinili na maligtas. So diyan po tayo nagtapos sa ating pong pinag-aralan ng Lord's Day na yon sa ating Bible class. Pagpapatuloy natin, and this time yung huling bahagi ng paragraph 3 ang titingnan po natin. Okay, huling bahagi ng paragraph 3, itong nakasulat, others being left to act in their sin to their just condemnation to the praise of His glorious justice. So ito na po yung huling bahagi ng paragraph 3 ng ating pong chapter 3 ng ating confession. At ito po ay patungkol sa kabaligtaran naman ng election. So kung yung pinag-aralan natin ng nakaraan ay election, ito naman yung kabaligtaran ng election, ito po yung doctrine of reprobation. Kaya po pag-aaralan natin, okay, under Roman numeral number 3, the nature of reprobation. So kung merong election, meron pong reprobation. So titingnan natin ang ilang mga katotohanan patungkol dito, pero susundan natin yung ating pong confession na binasa natin kanina. So yung una, na mahalagang bagay na kailangang maging malinaw sa atin patungkol sa reprobation, reprobation is a passive decree. Kung yung pong election o ang soberanong pagpili ng Diyos is an active decree, ibig sabihin, sinadya ng Diyos na pumili mula dun sa mga mapapahamak sa impyerno
Dito naman sa reprobation, it's a passive decree. Anong ibig sabihin yan? Doon sa ating confession nang nilagay ay others being left. Diba? Others being left. So kung meron pong pinili ang Diyos para maligtas sa kapahamakan, meron pong hinayaan ng Diyos na mapahamak. Okay? So yun po yung tinatawag nating reprobation. So by passive, we mean God's sovereignly withholding saving grace and leaving some in their fallen state. So kung sa election, ang Diyos ay soberanong pumipili ng gusto niyang iligtas. Dito po sa reprobation, it is passive. Why? Because ang Diyos din ay soberanong nagwi-withhold ng kanyang pagliligtas sa mga kasalanan na papunta sa kapahamakan. Sa election, pinili ng Diyos ang mga makasalanan upang maligtas. Dito po sa reprobation, hinayaan ng Diyos ang mga makasalanan patungo sa kanilang kapahamakan. Ang theological term po na ginagamit dito ay yung pong preterition. O ang ibig sabihin ng preterition ay yung pong passing over. Ano? Passing over. Natandaan niyo sa Exodus, di ba? Doon sa huling curse o yung huling salot na ipinadala ni Yahweh sa bayan ng Egypt. Diba? Pagka walang dugo doon sa hamba at saka sa mga haligi ng pintuan nila, bintana, kung walang dugo, papasok ang anghel ng kamatayan, papatayin ng mga panganay na anak. Pero kung merong matagpo ang dugo, lalagpasan sila. No? The angel of death will pass over. Okay? Pero dito, ginamit yung salitang Passover in a somewhat negative sense. No? Kasi doon sa Exodus, example natin, nilagpasan ng anghel yung mga merong dugo sa kanilang mga hamba, pamilyar tayo sa story, para sila'y maligtas sa kamatayan. Pero dito, sa reprobation, nilagpasan ng Diyos ang mga makasalanan para sila'y mapahamak. Ayun ang ibig sabihin natin ng reprobation. Maganda yung sinabi ni nung sumulat ng Systematic and Biblical Exposition ng confession natin, a layman systematic and biblical exposition, ito yung sinabi niya. Okay? God's decree of reprobation is passive. That is to say, God has to do nothing for anyone to be damned. He just has to leave them as children of Adam, and by doing nothing, they will end up in hell. So yun po yung ibig sabihin ng passing over. Yun po yung ibig sabihin na ang reprobation is a passive decree. Ibig sabihin, ang Diyos, wala siyang kailangan gawin. Hinayaan niya lamang ang mga makasalanan na ito at sila ay mapapahamak sa impyerno. Okay, mamaya ipapaliwanag natin, bakit kailangan hayaan na lamang ng Diyos? Okay, ang mga makasalanan na ito, bakit hindi niya na lang iligtas lahat? 'Di ba? Kung siya naman ay makapangyarihang Diyos. So titingnan natin 'yan ng mas maliwanag mamaya pag narating na natin yung ibang mga point, no, dito po sa ating pag-aaral. But consider this, Ephesians chapter 2 verse 3, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So dito po makikita natin, ano talaga ang kalagayan ng mga tao sa kanilang kalikasan. Sila po ay mga patay sa kanilang mga kasalanan, at sila po ay nabubuhay sa pagnanais ng laman, at ginagawa lang nila kung ano yung ayon sa kanilang kalikasan bilang mga anak ng kapuotan. So ibig sabihin, ang mga makasalanan, all of them or all of us ay talagang by nature children of wrath. Ibig sabihin, ang karapat dapat talaga nating tanggapin parusa. Okay, dahil children of wrath tayo by nature. Ito po yung dahil sa pagsuway ng unang Adan. Tatatandaan natin sa Genesis 3. So yung pong naging pagsuway ni Adan ay
itinuring na pagsuway din po ng lahat ng mga tao na ipinanganak matapos niya. Yan yung sinasabi niyan, by nature, children of wrath. So, ibig sabihin, ang Diyos, wala siyang, hindi siya obligado na magligtas ng sino man. Sapagkat ang totoo, ang Diyos, dahil siya ay Diyos na banal at siya ay Diyos na makatarungan, ang obligasyon ng Diyos talaga, parusahan ang lahat ng mga tao na nagkasala laban sa Kanya. Yun ang nature ng Diyos eh. Di ba? Ang nature ng Diyos, siya'y banal. No? Siya'y makatuwiran. Ang nature ng mga makasalanang tao, children of wrath. So anong dapat? Mula sa isang Diyos na banal, sila ay parusahan. Okay? Romans chapter 5 verse 17a to verse 18a. Pinapakita sa atin ni Apostle Paul dito ang same truth, okay, from a different perspective. Sabi ni Apostle Paul, because of one man's trespass, death reigned through that one man, as one trespass led to condemnation for all men. So dito naman ay pinapakita sa atin saan nagmula yung kalagayan ng lahat ng mga makasalanan na nararapat parusahan mula sa unang Adan. Sa pamamagitan ng kasalanan at pagsuway ng unang Adan, pumasok ang kasalanan at kamatayan ay naghari. O kaya po namamatay ang lahat ng tao sapagkat tayo po'y makasalanan. Okay? So yun po ang parusa ng kamatayan, ang kasalanan ay kamatayan. At dahil tayo po ay itinuring na nagkasala din katulad o kagaya ng unang Adan, tayo po'y nasa ilalim ng hatol. Okay? So kung tayo nasa ilalim ng hatol, ang nararapat tanggapin ay parusa. So bear this in mind kasi may kinalaman po yan sa mga susunod na point na pag-aaralan natin. But before we elaborate on this any further, let me give you at least two explanations, no? By way of these two bullet points. Number one, God's priority was not first who would be reprobate, but His priority was to choose and elect people for His Son. So, ang dapat gawin ng Diyos, okay? So, ilagay natin sa ganung pangungusap. Ang dapat gawin ng Diyos ay hindi yung piliin kung sino yung dapat mapahamak. Bakit kamo? Dahil sa kasalanan ng tao, mula dun sa unang Adan, yun na ang kahihinatnan dapat ng lahat ng tao. Sila dapat ay mapahamak. So, given na yun eh. Kaya nga sabi natin dito, ang priority ng Diyos, piliin kung sino mula doon sa mga mapapahamak ang maliligtas. Susundan niyo po. So dahil po ang lahat ng tao ay makasalanan dahil sa unang Adan, lahat ng tao talaga, without exemption, without discrimination, lahat yan, baby man siya, bata, lalaki, babae, mayaman, mahirap, marunong, wala, may kapangyarihan, wala. Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo karapat-dapat mapahamak sa impyerno. That is why, ang priority ng Diyos is not to sino ba yung itatamot ko sa impyerno. Lahat nga tayo papunta ng impyerno eh. Ang priority ng Diyos, sino mula doon sa mga papunta sa impyerno ang dapat maligtas. Kaya po meron tayong doctrine of election, no? Sapagkat ang Diyos ay nagpasya, no, dahil sa kayamanan ng kanyang pagiging maawain ng mga maliligtas mula doon sa mga dapat sanay mapapahamak. Romans chapter 1 verse 24, 26 and 28. Asa na tayo? Hindi ko na ilagay yung verse. Yan. Sabi dito, God gave them up in the lusts of their hearts. God gave them up in dishonorable passions. God gave them up to a debased mind. So, ang ibig nating sabihin dito, reprobates are those whom God did not choose to be saved. So, He left them. He gave them up. No, He left them on their own. He gave them up. Ano? So, yun naman na talaga ang direksyon ng buhay ng lahat ng mga makasalanan. Nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Kumbaga, kung ilalagay mo sa korte, di ba, napatunayang guilty eh. Ano po bang ginagawa sa mga napatunayang guilty na nililiti sa korte? Di ba? Kinukulong. No? Nung may death penalty pa, kung ang kanyang kasalanan ay
karapat-dapat patawan ng death penalty, ipipila siya sa death penalty. Yun ang kanyang magiging parusa. Okay? Dahil guilty siya. No? Totoong may kasalanan siya. Lahat po tayo guilty. No? Dahil sa pagiging guilty ni Adan, yung unang Adan. Kaya ang Diyos, it's just natural for Him to not save anyone. No? Pero ang Diyos, dahil sa sobrang yaman ng kanyang awa, pinili ng Diyos na maawa. Mula dun sa mga dapat ay hayaan na lamang. Dapat lahat ay reprobate. Pumili siya. At yun yung kanyang niligtas. So doon natin nakuha ang doctrine of election. Okay? Election does no injustice to the reprobates, for God was under no obligation to choose any. Di ba sabi ng mga kalaban ng doctrine of election? Napaka-unfair naman ng Diyos ninyo. Di ba? So, napaka-unjust ng Diyos na yan. Di ba? Dahil kung talagang siya'y Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa Kanya, di dapat niligtas niya na lang lahat. Bakit meron siyang hindi niligtas? At bakit meron siyang iniligtas? Anong qualification nila? Bakit sila naligtas? O tandaan natin, wala pong injustice na ginagawa ang Diyos sa mga mapapahamak. Sapagkat ang totoo, yun ang just na punishment for them. Ibig sabihin yun ang nararapat nilang tanggapin na parusa. No? Sapagkat ang pagre-rebelde ni Adan, ng unang Adan, ay isang sinasadyang pagsuway sa lahat ng kautusan ng Diyos. Therefore, it is not God's obligation to choose anyone. Ang obligation ng Diyos to punish everyone. Yun ang tinatawag ng kanyang nature. Yun ang dinidikta dapat sa kanya ng kanyang nature. He's a holy and just and fair God. Therefore, ang dapat na maging decision niya is to let every sinner go to hell. Yun ang just para sa mga reprobates. But God, out of His rich mercy, decided to choose many from those na pupunta sa kapahamakan para magkamit ng buhay na walang hanggan. Point natin dito, God decided to intervene, to regenerate or rescue those who are already enjoying their sins. Diba sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, lang lahat ay patay sa kanilang kasalanan at pagsuway. That is why, pag binasa mo yung mga sumusunod na verse doon, lahat ng mga patay sa kanilang kasalanan at pagsuway, sinusunod ang pita ng laman. Sinusunod kung ano yung nais ng kanilang mga makasalanang kalikasan. Ganyan tayo. Ano? Nung tayo wala pa sa Panginoong Jesucristo, we are enjoying our sins. Pero despite of all that, God still decided to save many from those who are enjoying their sins. No? God decided to elect from those who are enjoying their sins. Romans chapter 9 verse 22. What if God, desiring to show His wrath, to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction? So, pinapakita lamang ng Diyos ang kanyang kalikasan. Ano yung kalikasan ng Diyos? Na siya ay Diyos na dapat mamuhi sa kasalanan. Na siya ay Diyos na dapat magparusa ng mga makasalanan at rebelde. No? Kasama yun sa kanyang pagiging Diyos. But, sabi diyan, still by doing that, pinapakita pa rin niya yung kanyang kapangyarihan. Pinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos. Sa kabila ng katotohanan na meron siyang hindi pinili para maligtas. Marami kasing allergic dun sa term na merong hindi pinili ang Diyos. Para bang sila yung magsasabi kung ano yung dapat at hindi dapat gawin ng Diyos. Kung merong hindi pinili ang Diyos, tama lang yun. No? Dapat nga lahat hindi pinili ng Diyos. Kung meron mang pinili ang Diyos, tama rin yun. Bakit? Karapatan ng Diyos yun na pumili kung sino ang gusto niyang iligtas. At hindi natin pwedeng questionin yun. Bakit siya iniligtas? Ako hindi. Desisyon ng Diyos yun. That's God's sovereign and a free choice to do. So hindi natin pwedeng questionin
ang kapangyarihan at katangian ng Diyos na ito. Okay, so I hope that's clear. Reprobation is a passive decree. God simply decided to let them on their own, no? To give them up in their enjoyment of sin. Yun ang mga reprobate. Number 2, reprobation is leaving the non-elect to themselves. So basically, it's an elaboration of the same point, yung point number 1. Doon kasi sa ating confession may nakalagay na ganito, to act in their sin. Okay? So, the Lord, when He decided that this will be the reprobates, hinahayaan niya lang itong mga to na gawin ko ano yung nature ng kanilang pagiging makasalanan. So, pansinin natin, God does decree all things. Totoo yun. Ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay nangyayari dahil itinakda ng Diyos. Kasama doon na magkaroon ng kasalanan. Ulitin ko, itinakda ng Diyos na magkaroon ng kasalanan pero hindi siya ang ama o pinagmulan ng kasalanan. Itinakda lamang ng Diyos na pumasok ang kasalanan sa kanyang nilikha. Pero hindi siyang originator o lumikha ng kasalanan. But His decrees incorporate the laws of nature and the volition of humanity. In other words, yung mga pagtatakda na ginawa ng Diyos ay hindi sumasaklaw o pumupuwersa sa kalikasan at kalooban ng kanyang mga nilikha. Hindi po tayo robot sa kamay ng Diyos na kinokontrol niya remotely mula sa heaven para gawin yung lahat ng gusto niya o kaya para hindi gawin yung gusto niya. Hindi po ganoon ang Diyos. Ang pagtatakda ng Diyos, 'di ba? He is not coercing the volition of humanity or even the laws of nature. Okay? Ganun ang Diyos natin ka-gracious. Ganun ang Diyos natin kalawak ng pangunawa niya, no? Hindi niya papakialaman ang kakayahan ng taong pumili. Hinayaan niya ang tao na pumili sa kanilang sarili, tulad si Adan tsaka si Eva. Hindi naman po pinilit ng Diyos na si Adan at si Eva sumuway sa kanya. Sarili nilang pagpapasya yun. Pero hinayaan ng Diyos na sila'y tuksuhin. At hinayaan ng Diyos na sila'y pumili kung anong kanilang gagawin. Nakita nga natin sa kasaysayan, pinili ni Adan at ni Eva na magrebelde laban sa Diyos. And because of that, all of us ay itinuring na may sala sa harapan ng Diyos. So let me explain this number 2 major point. Una, this living, no? Sabi natin dyan reprobation is leaving the non-elect to themselves. This living is not indifference but deliberate, righteous decision of God. In other words, hindi po nung hinayaan ng Diyos na mapahamak ang mga makasalanan na ito, parang sinabi ng Diyos sa kanyang sarili, wala akong pakialam kung anong mangyari sa inyo. Hindi po ganun. Okay? Sinadya po ng Diyos na hindi sila iligtas. No? At makatuwiran ang Diyos nung siya'y nagpasya na hindi sila iligtas. Nakuha niyo po ba? No? Ang Diyos ay nagsadyang pumili. Hindi po siya yung wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanila. O hayaan na lang natin kung anong gusto nila. No? Malalaki na sila. Siguro tayo lang nagsasabi nun, sa mga maliliit na bata na malalaki na yan, kaya na nila magdesisyon sa sarili nila. Hindi po ganoon ang Diyos. Kundi sinadya po ng Diyos na hindi sila iligtas. Exodus chapter 4 verse 21. Sabi niyan, but I will harden his heart, referring to Pharaoh. I will harden his heart so that he will not let the people go. No? Sinadya ng Diyos na patigasin ang puso ni Paraon para hindi payagan ang bayan ng Israel na lumaya mula sa pagiging alipin sa bayan ng Egypt. Sinadya ng Diyos yun at patigasin ang puso ni Paraon. Na bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng pagpapatigas ng puso ni Paraon, lalong titingkad yung kanyang kaluwalhatian. Lalong titingkad yung kanyang kapangyarihan. Lalong titingkad yung kanyang pagiging soberanong Diyos. So may layunin ng Diyos sa lahat ng bagay na kanyang pinapahintulutan. And that is
ultimately for His own glory. Romans chapter 9 verse 18, so then He has mercy on whomever He wills, and He hardens whomever He wills. Kalooban ng Diyos yun. No, hindi natin pwedeng sabihin, God simply decided to become indifferent. No? Kaya merong hindi naligtas. Or God neglected them. Hindi ganon. Sinadya po ng Diyos na hindi sila iligtas. Bakit? Sapagkat yun ang dinidikta ng kanyang katuwiran. Na ang lahat ng rebelde at makasalanan, maparusahan o mapahamak sa impyerno. Point natin dito, God's hardening is judicial, not sinful causation. Yung pong pagpapatigas ng puso ng Diyos o ng pagpapatigas ng Diyos ng puso ng mga makasalanan na ito, hatol niya. Hatol ng Diyos sa kanila. Nararapat nilang tanggapin. At hindi po ito dahilan kaya galit sila sa Diyos. Hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit galit ang mga reprobate sa Diyos. Hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit ang mga ayaw manampalataya hanggang sa huli. No? Hindi po 'yun ang ibig sabihin natin dito, kundi yan talaga ang kalikasan ng kanilang mga puso. No? Ang kanilang pagiging rebelde. And God is simply what? Judging them. Hatol ng Diyos sa kanila. Again, dun sa layman's systematic and biblical exposition ng ating confession, may sinabing ganito, hardening is a further punishment for man's continual and present sin. Hardening is not an active work of God whereby He creates evil where there was no evil previously, but it's the passive work of God by which He takes away His restraining grace and leaves man to his sin. Sadyang hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang biyaya para maligtas sila. Hinayaan ng Diyos. Sinadya ng Diyos na hayaan sila para sila ay mapahamak sapagkat yun naman talaga ang nararapat sa kanila. Okay? Pangalawa, ano ibig sabihin ng living dito sa ating pinag-uusapan? Living, reprobation, okay? This living presupposes guilt in man. So aside from the fact na hindi po indifferent ang Diyos, kundi sinadya niyang sila'y pabayaan sa kanilang kasalanan para mapahamak, yung pong pagpapabaya ng Diyos na sila'y mapahamak, ay nagpapatunay lamang na sila ay guilty. No? Na sila ay guilty. No? Hindi po hinayaan ng Diyos mapahamak ang mga inosente. No? Kasi gano'n ang kaisipan ng iba eh. Pinabayaan ng Diyos na mapahamak itong tao na to. Bagamat siya'y inosente. Hindi po pinababayaan ng Diyos mapahamak ang mga inosente. Ang pinababayaan ng Diyos mapahamak ay mga guilty. Totoong napatunayan na may sala. Tingnan niyo po itong mga talata na Jeremiah 14 verse 10. They have loved to wander. Yan ang kalikasan ng tao. Gusto talaga yung maligaw eh. Thus, they have not restrained their feet. Therefore, the Lord does not accept them. Now He will remember their iniquity and punish their sins. So God is simply giving them what is due to them. Binibigay lang ng Diyos kung ano yung karapat-dapat nilang tanggapin. Why? Karapat-dapat nilang tanggapin ng maparusahan. Bakit? Sapagkat gusto nilang gumawa ng kasalanan. They love their sins. Hindi nga nila pinipigilan na magkasala, sabi dito sa talata na ito. They are not even restraining their feet. Ibig sabihin, walang pagdadalawang isip pagdating sa paggawa ng kasalanan, ayaw magpapigil. Sabi yung mga matatanda, pag pinipigil, lalong nanggigigil. No? Lalong ginagawa yung kasalanan. Kahit na pagsabihan mo ng pagsabihan, yan ay kasalanan, ulit-ulitin pa rin gawin. Because they loved to wander. That is why God will not accept them, sabi dyan. And they will be punished for their sins. Nakakilabot, no? Wala pong mapapahamak sa impyerno na hindi dapat mapahamak sa impyerno. Wala pong mapapahamak sa impyerno na inosente. Wala pong mapapahamak sa impyerno na nakaligtaan lamang ng Diyos o
parang sa korte natin, parang nagdusa yung walang kasalanan. Hindi ganun. Okay? Nagdurusa sila sapagkat sila'y totoong may kasalanan. Tingnan niyo po itong isang verse pa. John chapter 3 verse 19. And this is the judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. O, ito naman, in regards sa ating Panginoong Jesucristo. Siya'y dumating dito sa lupa. Ito na may irony. No? Sabi ng mga Hudyo, hinihintay naming matagal na dumating ang Mesyas. No? Kami nasasabik. Pinag-aaralan nila ang mga sinasabi ng kasulatan patungkol sa darating na Mesyas. Nung dumating yung Mesyas, ayaw nilang tanggapin. Di ba? They were rejecting Jesus. Marami pa silang paratang kay Jesus na si Jesus ay mula sa dyablo. Ang kanyang kakayahan na magpagaling ay galing sa kapangyarihan ni Satanas. Meron pa silang mga ganong pasaring. Bakit nila ginagawa yan? Because they loved the darkness rather than the light. Yun yung nature eh. Guilty talaga ang mga tao sa mga kasalanan kanilang ginagawa. Ang point natin dito, God leaves the non-elect because they are already guilty, not in order to make them guilty. Okay? Kumbaga, hindi nilagpasan ng Diyos yung mga taong reprobate at mapapahamak sa impyerno. At dahil ganun ang ginawa ng Diyos, diniklara niya na sila'y guilty. Kumbaga, nauna yung pagpapabaya ng Diyos sa kanila para sila'y mapahamak bago yung ideklara sila ng Diyos na guilty. Hindi. It's the other way around. Sila muna ay guilty na bago sila hinayaan ng Diyos mapahamak. Susundan niya? Guilty na, sa una pa lang, by nature, they love darkness, they like to wander. That's why God allowed them to be punished. Assertion natin dito, ito, hindi naman natin siguro masyadong naririnig, no? Pero this is a reality pagdating sa theological discussion ng doctrine ng election and reprobation. Yung po tinatawag na equal ultimacy. We reject the heresy of equal ultimacy. Ano ibig sabihin ng equal ultimacy? Ganito yan. Ang Diyos, kumilos siya para bigyan ng pananampalataya para magsisi ang mga puso ng mga hinirang. Kumbaga, ang Diyos na nagbigay sa kanila ng pananampalataya para kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas at manunubos ng kanilang buhay. At binigay nila yung buhay nila sa kamay ng Panginoong Jesucristo dahil sa Diyos. At sa kabilang banda daw, ang Diyos din daw ang dahilan kung bakit ang mga reprobate na nagpapatuloy sa kanilang kasalanan at naging lalong masama, kaya sila napahamak. Yun yung tinatawag na equal ultimacy. Kumbaga, ang Diyos din ang dahilan kung bakit ang mga hindi hinirang ay nagpatuloy sa kasalanan hanggang sa napahamak. Ang Diyos ang dahilan kung bakit mayroong naligtas. Ang Diyos din ang dahilan kung bakit itong mga to ay hindi dapat maligtas. Hindi po totoo yun. Ulitin natin, kaya po sila mapapahamak sapagkat yun ang nararapat nilang tanggapin na parusa. Sapagkat sa umpisa pa lamang, yun na ang minana natin, yun ang itinuring na ating kalagayan dahil sa unang Adan. Diba? Dahil sa ginawang pagsuway ng unang Adan, lahat tayo sa harapan ng Diyos dapat hatulan ng kaparusahan. Hindi dahil merong ginawa ang Diyos sa puso ng mga tao na ito, kaya lalo silang naging masama. Kaya lalo nilang ayaw makinig sa gospel. Kaya lalong ayaw nilang manampalataya kay Jesus. Hindi ganun ang Diyos. Diba? Kaya nila pinili na magkasala at mag-enjoy sa kanilang kasalanan dahil yun ang gusto nila. At yun ang kalikasan ng kanilang pagiging tao. Yun ang kalikasan ng kanilang pagiging rebelde laban sa Diyos. Huwag nating isisi sa Diyos. No? Yung pagiging masama at kapahamakan ng mga hindi maliligtas. No? Kung meron man dapat sisihin doon, tayong mga makasalanan yun. No? Dahil ang pagsuway ni Adan, pagsuway din natin. Okay? Ang pagre-rebelde ni Adan, ng unang Adan, pagre-rebelde din natin. Kaya nga, di ba, kailangan
magkaroon o dumating yung huling Adan. Yan ang diniscuss ko sa Teoto kahapon. Kailangan dumating ang huling Adan. Sapagkat sa pamamagitan ng perpektong gawa ng huling Adan, magkakaroon ng batayan ng kaligtasan or justification ang mga makasalanan. At yun ang ginamit ng Diyos sa kanyang pagpili. No? Ang ginawa ni Jesus. Hindi yung ginawa ng mga naligtas, no? Kundi yung ginawa ni Jesus para sa kanila. Okay, so number 3. So nakita natin, reprobation is a passive decree. Secondly, reprobation is leaving the non-elect to themselves. Number 3, reprobation is just. Reprobation is just. Sabi dun sa ating confession, to their just condemnation. No? Sa kanilang karapat-dapat na hatol tungo sa kaparusahan. Note, ulitin natin yung sinabi natin kanina. God does not condemn innocent creatures. Condemnation is always God's just response to real and voluntary sins. Kaya po hinatulan, sapagkat yun ang pinili ng mga makasalanan, ang suwayin ng kagustuhan at mga batas ng Diyos. At dahil pinili nila ng kusa na lumaban sa kalooban ng Diyos, yun yung real and voluntary sins, God is simply responding to them appropriately. At ano ang response ng Diyos? To condemn them and to punish them. Justice never creates guilt. It responds to it. Tandaan natin yun. Ang katarungan, hindi lumilikha ng kung sino yung guilty. Ang justice ay, nagre-respond lamang doon sa mga guilty para tanggapin nila talaga kung ano yung nararapat na parusa para sa kanila. Yun ang ibig sabihin nun. No? Kaya, ang Diyos sa kanyang hindi pagpili ay naging makatarungan. Diba? Naging makatarungan ng Diyos sa kanyang hindi pagpili sapagkat yun ang just punishment sa mga rebelde, sa mga makasalanan. So, we should not forget, God is just. No? Matuwid ang Diyos. Sabi nga dito sa Deuteronomy 32 verse 4, a God of faithfulness and without iniquity, just and upright is He. Ganon din ang sinabi sa Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Ang Diyos, no? Hindi ito tulad ng mga hukom sa Pilipinas na pwede mong suhulan para makuha mo yung hatol na gusto mo. O kaya naman pwede mong suhulan para mahatulan yung mga taong inosente. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay makatarungan. Bahagi po ng attributes ng Diyos ang maging fair. At bahagi din ng attributes ng Diyos na magparusa sa mga guilty. Okay? Ulitin ko, bahagi ng mga katangian ng Diyos ang pagiging just. At bahagi ng pagiging just ng Diyos ang parusahan ng mga guilty. Diba? Ang hindi nga just kung tutuusin ang hindi po just na gawin ng Diyos, magpatawad ng mga makasalanan. Hindi po just yun Hindi po justice yun. Alam niyo kung tawag doon? Mercy. Hindi justice na magpatawad ang Diyos. No? Hindi makatarungan na magligtas ang Diyos. Kaya nga di ba sabi sa atin sa New Testament, ang pagpili ng Diyos para magligtas ay awa. Dahil sa kanyang awa, tayo ay naligtas. Point. God's justice is being revealed when reprobates deserve exactly what they are getting. Siguro sa ngayon, hindi natin masyadong ma-appreciate ito no? Yung pinaparusahan ng Diyos ang mga dapat talagang parusahan. Hindi natin kasi maiintindihan yun Siguro, iniisip ng iba, paano na lang kung dumating yung huling araw, bumalik na ang Panginoong Jesucristo, tapos maghuhukom siya, makikita ko yung asawa ko hinukuman ng Diyos para mapahamak.
Anong mararamdaman mo pag nakita mo yung eksenang ganun? Yung asawa mo, sinabi ng Diyos, hindi kita kilala tapos itatapon sa impyerno. Ano mararamdaman mo? Ha? Tili. Malulungkot kayo, di ba? Parang, bakit naman? No, bakit naman yung asawa ko? No? Akala ko, ligtas siya kasi lagi yung kasama sa church. No? May position pa sa church. Parang, asawa ko, pastor pa naman sa church. Tapos hindi siya ligtas. Iiyak siguro ako pag nangyari yon. Pero alam niyo ang katotohanan, pag nangyari yung huling paghukom, dumating na ang Panginoong Jesucristo, binago na tayo, ginglorified na tayo ng Panginoon, magiging masaya tayo sa pagpaparusa ng Diyos sa mga guilty. Magiging masaya tayo. Kahit na sino man yan, anak mo man yan, asawa mo man yan, kapatid mo yan. Kasi di ba, sa Matthew 7, sabi maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, pero sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Tapos itatapon sila sa kapahamakan. Yun po ay marami pong gulatan na mangyayari sa Judgment Day. Na? Maraming gulatan talaga. Ibig sabihin yung iniisip mong ligtas, hindi pala ligtas. Yung iniisip mong hindi ligtas, siya pala yung ligtas. Bakit? Kasi Diyos lang nakakaalam talaga sa huling araw kung sino yung kambing at sino yung tupa. Magkakagulatan talaga doon. Pero, ganun pa man, pag sinabi ng Diyos na ito ay guilty, magiging masaya tayo. Sapagkat pinakita ng Diyos ang kanyang pagiging makatarungan. Hindi tayo malulungkot. No? Binago na ng Panginoon ng ating pagkatao, inalis ng kasalanan. No? Ibig sabihin, magiging masaya tayo sa lahat ng gawa ng Diyos. At kasama doon ang paghatol sa mga guilty. At pagtapon sa kanila. Tandaan ninyo, yung larawan lagi ng impyerno sa huling araw, hindi naman, sige, doon po kayo sa side na yon pumunta. Ano? Sige po, dahan-dahan lang po, baka kayo madapa. Hindi po ganun ang gagawin ng Diyos. Ang larawan po lagi na pinapakita sa atin sa New Testament pagdating ng judgment, itatapon ng Diyos. Itatapon. Sa impyerno. Itatapon. No? They will be cast out. No? At sabi ng Panginoon sa kanyang mga parables, at magkakaroon sila ng pagngangalit ng kanilang ngipin. Ano ibig sabihin nun? Pag tinapon sila ng Diyos sa labas ng langit, ng bagong langit at bagong lupa, magagalit sila sa Diyos. Because that will be the last day that they will demonstrate their anger against God. Pangalawa, the refusal of the reprobates is the ground of their just condemnation. Kaya po ayaw nilang manampalataya sa Panginoon kasi yun talaga ang kahihinatnan nila sa huli. No, yun talaga ang dapat nilang tanggapin. And it's just condemnation. John chapter 5 verse 40. Yet you refuse to come to me that you may have life. So, kita mo dito, no? Ayaw nilang lumapit kay Jesus eh. Nakikita na nila the Son of God, nagkatawang tao. Imagine the kind of privilege they enjoyed during that time nang ang Panginoong Jesucristo'y nandito sa mundo, lumalakad kasama nila at nangangaral sa kanila, nagpapakita ng mga himala para patunayan na siya ang anak ng Diyos at ang mensahe niya ay dapat nilang pakinggan. Pero sabi dito, yet you refuse to come to me. Bakit nila ginawa yon? Kasi gusto nilang, ayaw nilang lumapit eh. No? Ginusto nila na lumayo kay Jesus. Ginusto nila yon sapagkat hindi sila pagmamayari ng Diyos. Ang point natin dito, men are condemned for what they have done and what they are, not because they were not chosen. Kasi sinasabi ng iba, kaya siguro masama ang mga tao na ito, hindi pinili. No? Kaya siguro ganyan niya magnakaw, kaya siguro ganyan mag-addict yan, ano? Kasi hindi naman pinili yan. Minsan maririnig natin yun, hindi naman pinili yan eh. No? Hindi po tamang pangatwiran yun. Ang mga tao na ito, kaya nila na-enjoy yung kanilang kasalanan because that's what they are. Nature nila yun. Talagang masama ang kanilang puso. Kaaway nila ang Diyos, sabi ni Apostle Paul.
At ayaw nilang lumapit kay Jesus. Ayaw nila sa liwanag. Bakit? Pag pumunta sila sa liwanag, na-expose yung kanilang mga kasalanan. That's what they are. Maganda yung sinabi ni Jeffrey Johnson sa kanyang article. Sabi niya, for this reason, their condemnation is just and not based upon God's eternal decree, but upon their own willful disobedience. Okay? So, wag nating isisi sa Diyos kung bakit hindi sila naligtas. Ang totoo, hindi sila naligtas dahil ayaw nilang maligtas. No? Hindi sila naligtas sapagkat sinadya nilang sumuway at manatili sa kanilang kasalanan. Okay, number 4 and last, reprobation is unto the praise of God's justice. Okay, unto the praise of God's justice. Sabi po sa ating confession, to the praise of His glorious justice. So, pansinin nyo merong difference sa election at saka sa reprobation. Just as election displays the glory of God's grace, okay, sa election, grace. Okay? Reprobation displays the glory of God's justice. So, magkaiba po yung ginawa ng Diyos towards sinners dun sa election. Ang ginawa ng Diyos to them, biyaya ang pinakita niya. Sa mga reprobate, yung mga mapapahamak sa impyerno sa huli, ang pinakita ng Diyos sa kanila, katuwiran, katarungan, nararapat lang para sa kanila. Ang pinakita ng Diyos sa mga naligtas, grace, bakit? Hindi sila dapat maligtas. Diba kaya nga sabi ni Paul, biyaya talaga ng Diyos ang kaligtasan. Bakit? Hindi tayo karapat dapat tumanggap ng kaligtasan. Ang dapat nating tanggapin, condemnation, hell. Pero nang ginawa ng Diyos, nahabag siya sa atin. Kaya nga yung kaligtasan, hindi yan justice. Grace yun. Hindi natin dapat tanggapin yun. Pero binigay pa rin ng Panginoon. Diba? Dapat lahat mapunta sa impyerno. Pero, pumili pa rin ng Diyos mula dun sa mga pupunta sa impyerno para maligtas. Tawag doon, mercy and grace ng Panginoon. Diba? Maganda. So, two things. Una, God's decree to condemn sinners to hell is simply God being fair. Nabanggit na natin kanina yan. Romans chapter 6 verse 23, what is fair? For the wages of sin is death. O, yun lang talaga ang dapat tanggapin ng kasalanan. Kamatayan. Okay? Hindi naman sinabing for the right wages of sin is life. Or it's good to consider life for those who are sinning. Hindi. Dapat kamatayan. Dapat condemnation. Dapat parusa. That's being fair. Point. Leaving sinners to their sins that will eventually condemn them is justice, while electing sinners to salvation is mercy. Maganda yung sinabi ni Alan Dunn regarding this point doon sa kanyang exposition ng Confession, chapter 3. Sabi niyan, if God is to be rightly charged with being unfair, napakinggan niyo po ito, ang ganda na sinabi niya. It is to those He has chosen to show His mercy. O meron daw pong dapat sabihan na hindi naging fair ang Diyos dun sa kanyang pagliligtas. Hindi talaga fair na magligtas ang Diyos. Diba? If He's going to be rightly charged with being unfair, it is to those whom He has chosen to show His mercy. Being foreordained unto eternal life is not fair. It is not fair. It is not justice. It is pure mercy. And thank God that it is. Alam niyo, pag naintindihan niyo yung doctrine of election, na tayo piniligtas ng Diyos dahil nahabag lang talaga siya sa atin. At pinili niyang mahabag sa atin. Diba? Lalo niyong mamahalin ng Diyos, lalo niyo siyang paglilingkuran, lalo niyo siyang ipangangaral sa iba ang ebanghelyo patungkol sa Kanya. Bakit? Sapagkat gusto niyo rin na maranasan nila ito. Ang kaawaan ng Diyos. It's not fair for God to save sinners. Pero,
pinili niyang magligtas. Kaya nga sinabi, for the glory of His grace, yung pagliligtas sa atin. And then, secondly, and lastly, God's decree to condemn sinners to hell reveals His glorious person. Ang pagtatapon ng Diyos sa bandang huli, sa mga reprobates sa impyerno, ay nagpapakita ng kanyang maluwalhating pagiging Diyos. God is going to be glorified. No? Pagdating ng Judgment Day, tapos nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay na akala natin ligtas tinatapon ng Diyos sa impyerno. We will praise Him. We will glorify Him for that. We will be happy because God is doing that. No? Sapagkat yun ang magiging nature natin sa new heavens and new earth. Sabi ng ni Alan Dunn, ito na po yung huling quotation ko. Sabi niya, He has foreordained some to eternal life in order to make known His glorious grace. And He has foreordained some to remain in their sin and to condemnation in order to make His glorious justice, to make known His glorious justice. These are aspects, these are attributes, these are characteristics of God, and He is revealing through these acts who He is. He is revealing through His decrees His glorious person. So that's who God is. God is simply showing us that He is just. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pagiging patas? Yung lahat ng guilty, tatapon niya sa impyerno. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagiging mahabagin, ang kanyang biyaya. Paano? Nagligtas siya o pinili niya ang ilan doon sa mga mapapahamak na maligtas. Yun ang doctrine ng election. Diba? Kaya pag naintindihan natin yung doctrine of election, hindi tayo magiging mayabang No? Hindi magiging dahilan ng kayabangan natin na tayo pinili ng Diyos. Tulad ng ginagawa na ba, ako pinili ng Diyos, ikaw hindi. Magiging dahilan ng kayabangan, hindi. Magiging humble ka Why? You didn't deserve it. No? Na ikaw ay maligtas. But still, God decided to have mercy on you and gave you salvation. Point natin, and this is where I will close. God does not do anything that will compromise His glory. Okay? So lahat ng ginagawa ng Diyos for His own glory. Lahat ng ginagawa ng Diyos for the praise of His glory. Okay? Even the condemnation of the reprobates, also, more so, the salvation of the elects. Okay, meron po ba kayong tanong? Dito natin tatapusin ng chapter 3. Paragraph 3 ng chapter 3. So, susunod na pong paragraph ang pag-aaralan natin, Lord willing, sa susunod po nating Bible class. Do you have any questions about this? If God chose many to be saved, God also didn't choose many to be saved. Question. Mami, parang ang dami niya na nakalista Ha? Gumaganon. Sige. Itinakda ng Diyos ang kasalanan. Paano natin uunawain ang kanyang kabanalan at katwiran? Kung tinakda ng Diyos na pumasok ang kasalanan, paano natin uunawain? O nananatiling ang Diyos na makatuwiran, nananatili ang Diyos na banal, kahit na hinayaan niya. No? Kasi pinapakita rin sa atin sa kanyang decree na siya'y marunong. Pinapakita rin sa atin sa kanyang decree na siya'y soberano. Pinapakita rin sa atin sa kanyang decree na siya'y makapangyarihan. Ano? So walang contradiction kung hinayaan ng Diyos na pumasok ang kasalanan. Kasi alam natin, pinag-aralan natin, ang lahat ng tinatakda ng Diyos mayroong layunin para sa kaluwalhatian ng kanyang sarili. So alam na ng Diyos ang lahat mula pa sa simula. So walang mistake sa Diyos. Hindi lang nakaligtaan ng Diyos o nagkamali ang Diyos o na-neglect ng Diyos kaya nagkaroon ng kasalanan. No. Hinayaan niya na pumasok ang kasalanan. But, hindi ibig sabihin siya yung pinagmulan ng kasalanan. So magkaiba yon. Diba sabi natin, God will never decree anything that will contradict His attributes. No? Kung pinayagan ng Diyos na pumasok ang kasalanan, hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang author ng kasalanan. Bakit? Magko-contradict yun. No?
Yung pagpapayag ng Diyos o pagpapahintulot ng Diyos na pumasok ang kasalanan at yung katangian niya na pagiging banal. Magko-contradict. It cannot happen. Kaya, we can only explain that sin came from somebody else. No? At alam natin na ang author ng sin ay walang iba kundi si Satan. No? Ang kasalanan po ay hindi galing sa Creator. Ang kasalanan galing sa creature. God can never create sin. No? Bakit? Holy siya, banal siya. He hates sin. So therefore, it cannot come from the Creator. Saan nagmula ang sin? Sa creature. No? Kay Satan ang galing ang sin. Okay? Question pa? Dami talaga. Oh. Kinabahan ako. Oh. Sinasabi ba ng Biblia na ang Diyos ang kapitán ng kasalanan o pinahihintudutan niya lamang ito? Pangatlo, paano natin iuugnay ang soberanya ng Diyos sa kanyang pagkakas? Okay, nasagot ko na yung number 2. Okay, number 3 na lang. Paano natin maiuugnay ang pagiging soberano ng Diyos sa kanyang banal? Bahagi, Diyos yun eh. Siya yun eh. Ano? So, ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay banal, mga attributes po ng Diyos yan. No? And wala pong attribute ang Diyos na magko-contradict sa isa't isa. Ano? At ang lahat ng attributes ng Diyos, yun siya. Hindi po natin pwedeng i-compartmentalize kasi ang Diyos na mas maraming percent ng sovereign, mas konti ang percent na merciful, mas konti ang percent na loving. Hindi natin pwedeng i-compartmentalize ang Diyos. No? Kung sabihin natin ang Diyos ay 100% sovereign, ang Diyos ay 100% merciful, 100% loving, 100% just. Lahat, kabuuan ng Diyos yun eh. Natatandaan niyo yung simplicity of God na pinag-aralan natin dito. You cannot break God into small parts. No? God is one whole. No? Kaya yung mga katangian niya, walang contradiction yun. No? That's who He was. That's who He is. And that is who He will be for all eternity. Okay? Question pa? Sige po. Girlie. Bilang Kristyano, siyempre nag-share po tayo sa samahan natin sa buhay ngayon. Kung ginagawa po nila yung kasalanan na paulit-ulit, ano po ba yun? Pababayaan naman hindi po ba natin? Guilty rin tayo. Sa pinag-aralan po natin, sino po ang nagpabaya? Ang Diyos po ang nagpabaya. So ibig ko lang po sabihin doon sa sagot ko na yon, hindi po tayo dapat magpabaya. Hanggat nabubuhay po ang mga mahal natin sa buhay, ang katungkulan natin, ipanalangin sila at bahaginan sila ng ebanghelyo. Kung paulit-ulit nilang tinatanggihan, paulit-ulit nilang tinatakbuhan, o paulit-ulit nila tayong pinagtataguan, pag nag-share tayo ng gospel sa kanila, tuloy lang. Bakit? Kasi naniniwala tayo, ang Diyos ang nagliligtas. Hindi po tayo. So, hayaan po natin ang Diyos na gamitin ang mga katotohanan ng ating sinishare sa kanila sa paraang gusto niya at sa resulta na gusto niya. Kung gusto ng Diyos na iligtas sila, gagamitin niya yung lahat ng sinishare natin para maligtas sila. Kung hindi naman, Diyos din po ang nagpapasya na lagpasan sila, di ba? Tutulad sa pinag-aralan natin. It is God who passes, do not choose to save them. Ano? Ang Panginoon ang hindi pumipili na sila'y maligtas. Hindi po tayo. No? Kaya kung paulit-ulit, ayoko na nga sharean, paulit-ulit, baka hindi elect, okay? O kaya baka reprobate. Hindi po natin pwedeng sabihin yon. Dahil una, Diyos lamang po nakakaalam kung sino yung pinili niya para maligtas. At ang Diyos din naman po nakakaalam kung sino yung hindi niya pinili para maligtas. Dapat hindi tayo allergic doon sa katotohanan na yun na kung merong pinili ang Diyos para maligtas, meron ding hindi pinili ang Diyos para maligtas. Ang totoo, dapat lahat hindi pipiliin ng Diyos maligtas. Ang tawag doon, justice. Pero pumili ang Diyos na maligtas, ang tawag doon, grace. Grace ng Panginoon. Still, Diyos pa rin yun. Diyos pa rin yun. Okay? May tanong pa? Paglilinaw.
Kaya kung makikita niyo po sa New Testament, wala pong inutos ang Panginoon na baka siguro yung iniisip ng iba, pagka hindi, meron kasi sinabi ang Panginoon sa kanyang mga alagad, di ba? Na kung hindi kayo tatanggapin, ipagpag ninyo ang mga alikabok sa inyong mga sandalyas, na dahil hindi nila kayo tinanggap. No? Yung pong mga salita po na yon ay para lamang sa mga apostol yon. Okay? Hindi po tayo mga apostol. Kaya if people will reject us and our message, hindi natin pwede sabihin, katulad sa mga apostol, ipapagpag ko yung sinelas ko. No? Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi po applicable para sa atin yung utos na yun. It was specifically commanded to the apostles, the first disciples na isinend ng Panginoon. Does not include us. Okay? Kasi ang inutos sa atin, yung nasa Matthew 28, anong sabi doon? Humayo kayo at mangaral ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. At ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Hanggang saan man kayo magpunta. So yun ang utos talaga sa iglesia. Ano? Yung utos na yun sa mga apostol, noon lamang panahon na yun, nakasama nila ang Panginoon. Pero ngayon, ang utos sa atin, dali natin ang ebanghelyo. Mangaral tayo ng mangaral. Kung maliligtas sila, praise the Lord. Kung hindi sila maliligtas, alam niyo, dapat pa rin, praise the Lord pa rin. Bakit? Sapagkat pinakita ng Diyos ang kanyang katuwiran, ang kanyang katarungan sa kanyang hindi pagliligtas. Okay? Question pa? Jewel? Wala? Nag-iisip kayo? Nakuha ba natin to? So, dapat balansehin natin to dun sa pinag-aralan natin nung nakaraang Bible class natin, di ba? The doctrine of election. This time, the doctrine of reprobation, dapat balance yan. Okay? Dapat alam natin parehang ipaliwanag yan. At i-differentiate. Okay? Question pa? Wala na? Oh, Mami, meron pa? This is the fourth and final question. Okay, ano? Conviction ng Holy Spirit. Pag nagkakasala di ba may tinatawag tayong free will? So, paano natin mag-go through to na hindi natin siya paano sa sarili natin? Di ba may conviction ng Holy Spirit sa atin? Conviction. So, nagkakasala tayo. So, ano natin yung tama? So, paano bilang Kristiyano na matugunan natin ito na mapaglabanan? Anong way? Ang alin ang papaglabanan? Yung sin. Sin. Oh, okay. So tama yung premise na dahil tayo ay mananampalataya, yung free will natin, 'di ba? Pag kinonvict tayo ng Holy Spirit, pipiliin nating magsisi. 'Di ba? At bumalik sa daan ng katuwiran. Tama 'yon. 'Yun ang tamang premise. 'Di ba? Ngayon ang tanong, paano natin maiiwasan ng kasalanan? Isa lang ang solusyon sa Biblia, 'di ba? Gawin natin yung katuwiran. 'Yun lang kasi madalas ang sinasabi sa atin, para maiwasan natin yung kasalanan, tanggihan natin yung kasalanan. Tama naman po yun, no? Talaga dapat ayaw natin ng kasalanan. Pero hindi dapat natitigil dun sa ayoko yung kasalanan. Dapat binabalansin natin yun ng ginagawa ko yung katuwiran. Ang tanging paraan para makombat natin ang sin ay gawin kung ano yung katuwiran. Kung ano yung mabuti. Kung ano yung utos ng Panginoon. Kung ano yung kanyang kalooban, yun ang gawin mo para hindi mo magawa ang kasalanan. Okay, yun lang ang paraan. No? And the Holy Spirit, of course, will convict us pagka pinipili natin gumawa ng kasalanan para bumalik tayo sa paggawa ng katuwiran. Okay, yun ang tamang direksyon ng conviction para maiwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Diba? Kailangan patayin ng kasalanan, pero kailangan gawin ng katuwiran. Okay? Kaya nga dun sa natatandaan yung sinabi ni Apostle Paul, I think it's in Colossians, sabi niya, hubarin ninyo ang inyong lumang pagkatao, isuot ninyo yung inyong bagong pagkatao. Pagka may hinubad ka, may isusuot ka. No? Pagka meron kang iniwasang kasalanan, dapat meron kang gagawing katuwiran. No? Kaya nga sabi niya doon, yung mga
Yung mga sanay magsinungaling, magsabi na ng katotohanan. Yung mga ayaw magtrabaho, maging masipag na. Kita nyo, kung meron kang iiwasan, dapat meron kang gagawin. Ganun ang Christian discipleship. Ganun ang tamang pagharap sa kasalanan. Kung hindi mo gagawin yung kasalanan, dapat ang gagawin mo yung gusto ng Diyos. Kabutihan, katuwiran. Okay? Question. Last na ba yun? O sige, magpahinga na tayo kasi 3:20 na. Maraming salamat sa inyong mga tanong. Tutuloy po natin yung ating talakayan sa chapter 3 sa susunod po na Lord's Day.